I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos tungkol po dito sa mga isiniwalat ni Saldico. Alam po natin itong mga yung mga aligasyon niya laban sa first couple, hersey lang yan. No, actually, lahat po yung sinasabi niya, gawaan niyo po. Pinahid niya lang kay Pangulong Marcos Jr. Kasi target po nila. As I said, before, part po ng destabilization po yan, no? So, dahil dyan, ang pinaka-controversial dito, guys, itong mga luggage, di ba? Itong mga traveling bag, yes, itong mga malita, ika nga, no? So, ito, lang to, no? Hindi pa pinakita yung buo. Pero, mayroon dyan na maleta na galing SM, nakatagpa. So, kahina-hinala, di ba? Di ba, mga kabeswa? Tapos, ang daming uto-uto ng mga DDS na naniniwala sila, no? Sa sarili nilang kasinungalingan. So, dahil dyan, mga bes, ang pinaka-highlight dito, ito. Ito yun, no? Ito yung numero na ito. Well, actually guys, ang sabi 'di ba, sa Davao daw 'yan eh. Oo, totoo 'yun. Kasi sabi daw, but anyway, ang pinaka-highlight dito mga kababayan, ito yung numero na ito. So alam na alam ng LTO kung ano ito. Oh. So nako, mga kababayan, akala ko hindi na po sila nag-iimbestiga tungkol dito sa itong luxury car na ito na may numero dyan sa harap na kulay dilaw. No, gulat ako kasi kanina, dumaan sa wall ko. Wow, guys, natagpuan nila. Oh, para kompleto detalyado. Panoorin niyo ito, mga kababayan. So, nako, ito na nga bang sinasabi natin, mga bes. Pag gumawa ka talaga ng masama, hindi ka talaga kahit kailan magtatagumpay, sa totoo lang, guys. Ito si Saldico kasi mayroong nasa likuran yan eh. Totoo yun. Grabing tao nito, napaka yung matakaw sa pera. Totoo. Para kompleto detalyado, syempre, before that, I would like to shout out to all the Marcos loyalists, ayan, and supporters, siyempre, OFW and Filipinos. Shout out sa inyo all, guys, and happy blessed Sunday, everyone. So, para sa kompletong detalyado, guys, panoorin nyo ito, courtesy po ng bilyonaryo. Say natin, mga kababayan, para malaman natin at panoorin nyo yung kabuang video. Hindi natatapos sa malitang pera. Ang pagsubaybay ng Bilyonaryo News Channel sa Bams Share video ni dating Congressman Saldico. Nakuha kasi namin ang impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyan na hagip sa video nakatabi ng mga umano'y former cash deliveries daw para sa Pangulo Marcos at former Speaker Martin Romualdez. Ayan. Sino kayo nagpapakana, no? Well, sino nga ba? Ang nasa likuran ni Gutesa. Ayun din ang inisip ko, iisa lang ang mentor nila. So, dahil dyan, mga kababayan, panoorin po natin para kompleto detalyado. Again, inuulit ko, shoutout ulit sa inyo, mga beswa. Don't forget to hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Don't forget to like, guys. Mahalaga po yan. And follow me. Eto na. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan.
Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Pinili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito, ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandang ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumentong nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. So yun, mga kababayan, narinig yun? Ang tanong ko, bakit yung mga ganitong klaseng luxury car nakakalusot sa Bureau of Immigration? Ay hindi, mali. Sa Bureau of Customs. Bakit kaya, no? Kaya nga tama yung mga sinasabi eh. Mayroon talagang kasabwat dyan sa loob na hindi mamatay-matay yung mga ginagawa nilang kalukuhan sa BOC. Oh, alam po natin ha, baka sasabihin ng iba, ngayon lang nangyari sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. No, mali po kayo. Matagal na po yan, dekada na po yan. Ang dami na pong yumaman dyan sa BOC na yan. Oh, yung kasabwat, yung ibang official, I'm not saying all. Oh, some are, of course, doing that. No? Kasi talagang grabe, sa totoo lang. Kaya naman si Pangulong Marcos Jr. guys, I think kung bakit nagpalit siya ng ng commissioner, kasi may nabasa ako eh. Parang ganun nga, inside job. Di talaga maiwasan, iwan ko ba? Yung pagpakitaan ka ng kulay blue na pera, tsaka kulay dilaw, oh my goodness guys, grabe, talagang nasisilaw ka eh. Nawawala yung kredibilidad ng pagkatao mo, nawawala yung pagka-professional ng pagkatao mo na nagiging magnanakaw ka na eh. O kahit sabihin mo, tapos ka ng pag-aaral, mayroon kang college degree, pero pag nakakita ka talaga ng ng ganitong kabandol-bandol na pera, my goodness, nawawala lahat yung pagka-professional mo. Nagiging nagiging gangster ka talaga, sa totoo lang. Yung mga masasamang tao, oo, grabe, ang hatak talaga ng pera. I think, guys naman, hindi naman masama ang pera, di ba? Oh, hindi masama ang pera, pero kung yung tao ang masama, kasi talaga naman, kung gagamitin mo sa maayos, of course, guys, ang pera talagang maganda yan, no? Ay, nako. Ganun talaga ang buhay sa mundong ito pag hindi ka talaga maging matatag, no? Nagpapadala ka sa bugso ng damdamin mo, nasisilaw ka sa masamang gawain. Well,
Dalawa lang pupuntahan mo yan eh, either sementeryo o kaya kulungan. Totoo po yan. So, abangan po natin ang karagdagan ng mga balita tungkol dito. Thank you sa Bilyonaryo, no? Courtesy po nila. See you again guys on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.